Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Kamusta na po kayo? Kamusta po kayo? Salamat sa Diyos at okay at mabuti po tayo. Palakpakan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga biyaya upang sa gitna ng mga maraming pagsubok, iba't ibang uri at anyo ng kahirapan sa buhay, maraming hamon sa atin, patuloy pa rin nating naramdaman at naranasan ang pagmamagandang loob ng Diyos upang tayo ay magiging okay, upang tayo ay maging mabuti. At alam natin na ang lahat ng kabutihang ito ay nagmula sa Panginoon. Lalong pahirap ang ating buhay, 180 na ang kilo ng kamatis. Tumataas ang presyo ng pangunahing bilihin. Marami sa atin uli ang nangutang ng 5-6 kasi nagpa-enroll kayo sa inyong mga anak at bumili ng kanilang pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina. Automatic na sa sunod na mga araw ay tataas din ang presyo ng pangunahing bilihin. At 30 pesos lang ang aumento ng ating sahod. Ang 30 pesos sa loob ng isang buwan ay hindi sapat upang tustusan ang tumataas na presyo ng ating mga pangailangan. Kaya lalo nating naranasan ang iba't ibang uri at anyo ng kahirapan sa buhay. Subalit nakakasurvive tayo. Dahil alam natin na may biyaya at awa ang Diyos. Basta tayong mga tao ay patuloy ring magsusumikap at gumawa ng paraan. Sabi nga natin na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Ibig sabihin sa ating mga pagsusumikap at gawa, ay huwag na huwag nating kalimutan na may awa at biyaya ang Diyos. Lalo tayong dumulog at lumapit sa Panginoon, humingi ng Kanyang tulong at gabay, humingi ng Kanyang awa at biyaya. At ang Diyos ay handang magkaloob nito sa atin, lalong-lalo na sa mga nananalig sa Kanya. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating ibanghelyo ay karugtong ng ating ibanghelyo noong nakaraang linggo. Nakita ko kayo, tawa kayo ng tawa sa homily ni Father Ben. Tingnan nga natin kung ano yung pinagtatawanan ninyo. Ano nga yung ibanghelyo natin nung nakaraang linggo? Nung nakaraang linggo, ang ating ibanghelyo ay tungkol sa pagsugo ni Jesus sa kanyang mga apostol. Isinugo silang tigdala-dalawa. At sila ay binigyan niya ng mga instructions kung ano ang kanilang dapat gawin. Sabi niya, huwag kayong magdala ng mga panyapak, mga damit, mga pera, at kung ano-ano pang maraming mga material na bagay at mga ari-arian. At kapag dumating kayo sa isang bahay, sasabihin ninyo kaagad, sumainyo ang kapayapaan. At kung ang nakatira roon ay nagmamahal sa kapayapaan, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi ito mapasa kanila. Kainin ninyo
ang kanilang ibibigay sa inyo. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. At kung mayroong hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo at ipagpag ninyong alikabok ng inyong mga sandalyas. Sinugo sila ni Jesus. Marami silang pinuntahan. Ipinahayag nila ang magandang balita. Pinagaling nila ang maraming may sakit. Ipinadama nila ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. At sa araw na ito, ating narinig na yung mga apostol ay bumalik na kay Jesus. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at ano ang kanilang ginawa? Nag-sharing sila. Kanilang inulat kay Jesus kung ano ang kanilang ginawa. At ang resulta ng kanilang pagpupunta sa maraming mga dako at ibayo, ano ang nangyari? Maraming tao ang sumunod sa kanila. Tested and proven natin yan, no? Kapag marami tayong napupuntahan, marami tayong naaabot, lalo tayong dumadami. Kapag marami tayong pinaglilingkuran, kapag marami sa pamamagitan natin ang nakaranas ng ayuda at pagmamagandang loob, marami ang pumupunta. Pag pumunta tayo at sabihin natin, uy, magsimba kayo kasi mayroong ipapamigay na ayuda. Dami-dami natin. Tapos sa ating paglilingkod, marami tayong ginawa na kabutihan. Papaaral tayo ng mga kabataan. Very happy po ako na yung mga nag-apply ng scholars natin, first time kong doon sa Cluster Hope, nagsimba sila. So, mayroong lumalapit kapag meron tayong pinaglilingkuran. At ganun din ang nangyayari sa mga apostol. Kaya, maraming tao ang dumarating at umaalis. At ang mga alagad ay wala ng panahon para magpahinga. Kasi sila ang nag-i-entertain. Kasi mga tao nila yun eh. Silang nagsabi na pumunta kayo kay Jesus para pagalingin kayo niya. Pumunta kayo kay Jesus para bigyan kayo ng mga biyaya. Kaya alis at dating ang maraming tao. Kaya ang mga apostol ay walang panahon para magpahinga. Tapos naawa si Jesus sa kanyang mga apostol. At sabi niya sa kanyang mga apostol, pumunta kayo sa ilang para mapalayo kayo sa maraming tao para kayo ay makapagpahinga. Importante din sa ating paglilingkod ang pagpapahinga. Kaya kung minsan yan ang dahilan, kung minsan nag-a-outing tayo, pagkatapos ng very busy at marami nating gawain sa paglilingkod. Hindi lang yun outing-outing. Kundi katulad din ng mga apostol, panahon ng pagpapahinga. Kasi sa dami nating ginagawa, kung minsan hindi na tayo makapagpahinga, halos hindi na sila makakain. Subalit, nung paalis sila, nakita ng maraming tao. At alam ng mga tao kung saan sila pupunta. Kaya ang mga tao ay patakbong pumunta sa kanilang paroroonan. Nauna pa ang mga tao. Ibig sabihin talagang ang mga tao, ma-imagine natin na mga tao ay sabik-sabik na makalapit kay Jesus. Sabik na makarinig ng salita ng Makanoon at makatanggap na mabiyaya mula sa Kanya. Kaya noong lumunsad si Jesus sa bangka, nakita niyang napakaraming tao, nahabag siya. Kasi parang mga tupa na walang paston. At sila ay tinuruan niya. Nahabag si Jesus. Naawa ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tayo ding mga Pilipino ay mahabagin at mga maawaing tao. Madali tayong maawa. Madali tayong mahabag sa mga kapatid nating kaawa-awa ang kanilang mga kalagayan.
Umiiyak pa nga kayo sa maalaala mo kayo kapag napapanood ninyo ang kaawa-awang kalagayan. Kapag merong nadadaanan tayo na kawawang-kawawa ang kanilang sitwasyon, nababagbag at nababagabag ang ating mga damdamin. Nahabag at naawa tayo sa kanila. Subalit ang aking katanungan, pagkatapos nating makaramdam ng habag at awa, ano ang ginawa natin? Ibig sabihin, ang habag at awa ay hindi sana manatiling isang pakiramdam lamang, kundi ito sanang mag-udyok sa atin upang gumawa ng konkretong hakbang, upang tugunan ang nakakaawang kalagayan at sitwasyon. Ano ang ginawa ni Jesus nung nahabag siya sa mga tao na parang mga tupa na walang pastol? Sila ay kaniyang tinuruan ng maraming bagay. Tinuruan sila ni Jesus ng maraming bagay dahil siya ay nahabag at naawa. Sana sa bawat batang bumubukas ng kanyang mga palad at naghingi ng limos at tayo ay nahabag at naawa, handa sana tayong dumampot at magkaloob kung ano ang kanyang hinihingi. Sa bawat nakakaawang kalagayan ng ating mga kapatid, sana meron tayong pagmamalasakit at pagmamahal. Bakit kailangan tayong magkaroon ng pagmamalasakit at pagmamahal? Dahil ang bawat isa sa atin ay nakiisa sa pagiging pastol ni Jesus. Tayong lahat ay pastol ng bawat isa. Kumakanta pa nga tayo ng tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi pangatawanan natin ang kantang iyon. Tuwing mag-chapel mass tayo, favorite nating kanta yon sa katapusang awit natin. Sinisigaw pa nga natin, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi pangatawanan natin ang awit na iyon. Dahil ang ating pagpapahayag ng habag at awa sa konkretong gawa ay tanda ng ating pagmamalasakit bilang mga mabuting pastol. Ibig sabihin tayong lahat ay mga pastol, nakiisa sa pagiging pastol ng ating Panginoon. Tayo ay mga pastol at mayroong mga ibinigay sa atin na kawan. Kayong mga magulang ay mga pastol ng inyong mga anak. Kayong mga nakakatandang kapatid ay pastol ng inyong mga nakakabatang kapatid. Kayong mga guro ay pastol ng inyong mga estudyante. Kayong mga prinsipal ay pastol na mga guro at ng buong paaralan. Kayong mga barangay officials, pastol kayo ng barangay. Ako na inyong pari, pastol ng mission station. At kayong mga BEC leaders, pastol ng ating mga selda sa ating mga munting pamayanan. Ibig sabihin, sa iba't ibang pamamaraan, paano tayo nagiging pastol? Tayo ba ay katulad ni Jesus na mabuting pastol, na mayroong pagmamalasakit, mayroong pagmamahal, at handang mag-alay ng buhay para sa ikaliligtas ng kawan? Mga minamahal na kapatid, maraming mga mabubuting pastol sa ating panahon ngayon. Lalong-lalo kayong mga magulang na mga responsabling mga magulang. Hindi biro-biro ang inyong pagsasakripisyo, ang pag-aalay na inyong mga buhay, pagpapatulo ninyong pawis, luha at dugo para iibigay ang magandang kinabukasan sa inyong makawan na inyong mga anak. Kahit ang makawang ito ay pasaway, subalit handa pa rin kayong magsakripisyo para sa kanila.
Kaya kung minsan ang mga anak na ito na pinagsabihan, titingnan ka lang, bibilog pa ang kaniyang mata upang ika'y tingnan. At kung minsan, ipadyak-padyak pa ang paa dahil sa kanyang sama ng loob at galit. Subalit bilang mabuting pastol, kapag siya'y nagkasakit, handa ka pa ring mangutang ng 5-6 upang dalhin mo siya sa ospital at bibilhan ng gamot. Ito ay pagpapahayag ng mga pagiging pastol. Subalit marami ding mga magulang na mga pasaway. Marami ding mga magulang ang hindi mabuting pastol. Bakit? Sa sinapupunan pa lang ang kanilang anak, pinapatay na niya. Mabuting pastol ba yon? Pinapa-abort mo ang iyong sariling anak? Hindi. Maraming mga magulang ang pinapabayaan ng mga anak, pakalat-kalat lang sa daan. Hindi nakapag-aaral ang kaniyang mga anak. Hindi nabibigyan ng magandang kinabukasan. Marami ding mga guro ang mga mababait at mga mabubuting guro. Subalit marami ding mga maguro ang mga pasaway, ang walang pakialam, ang walang pagmamalasakit sa kanilang mga anak, sa kanilang mga estudyante. Ang bobo ay bobo. Bahala ka sa iyong sarili kung hindi ka magsikap. Subalit mayroong mga guro na nagmamalasakit. Umiiyak pa nga kapag hindi nakaunawa ang kanyang estudyante at gumagawa ng paraan upang ang estudyante na iyon ay makahabol sa kanyang mga kaklase. Marami ding mga barangay officials ang pasaway. Hindi ginagampanan ang kanilang matungkulin at mga responsibilidad bilang mga pastol ng barangay. Mabuti lang sa panahon ng pangangampanya, magbiso-beso pa sa atin. Bibigyan pa kayo ng lahat-lahat na lang. Mula sa bigas, sardinas, noodles, bigyan pa kayo ng posporo, bigyan pa kayo ng pampunas na inyong pawis, bimpo, may mga t-shirt pa nga na ibinibigay sa inyo. At pagkatapos ng eleksyon, nasaan sila? Mayroon pa ngang nangangako na 20 kilo na lang ang bigas. Saan na ngayon ang 20 kilong bigas? Kung mabuti kang pastol, sana ang kapakanan ng iyong mga kawan ang iyong bibigyan ng pansin. Hindi mo sana pababayaan ang iyong makawan. At mayroong babala ang ating unang pagbasa. Ano ang sabi ng ating unang pagbasa? Paparusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang maito'y mangalat at mamamatay. Galing yan sa Panginoon. Paparusahan niya ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Pinapangalat ninyo at pinapabayaan ng aking kawan, hindi ninyo sila banabantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginagawa. Mga minamahal na kapatid, naway sa pamagitan ng banal na misang ito, maraming salamat sa mga mabuting pastol sa loob ng ating matahanan. Saludo ako sa inyo sa lahat ng mga paghihirap, pagsasakripisyo, pagpapatuloy ninyong pawis, luha at dugo upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga tupa, ang inyong mga minamahal na anak. Ginagawa ang lahat ng paraan upang ibigay sa kanila ang mainam na pastulan, ang mainam na buhay. Ipagpatuloy nyo ang magandang hangarin at gawaing ito bilang mga mabuting pastol sa loob ng ating matahanan. Kahit mahirap, kapit at manalig sa Diyos, biyayaan kayo ng Panginoon sa inyong mapagsusumikap upang ibigay ang magandang kinabukasan sa inyong mga tupa dahil sa inyong pagiging mabuting pastol. At ako na inyong pastol, kung naging pabigat na ako sa inyo, tapikin nyo naman ang aking balikat. Father, para nakalimutan mo ata na ikaw ang aming pastol. Sana tularan mo si Jesus na mayroong malasakit, mayroong pagmamahal at handang mag-alay ng buhay upang ipagkaloob
ang maganda at mainang sabsaban sa mga tupa na iyong nasasakupan. Mga minamahal na kapatid, ikaw at ako, tayong lahat ay mga pastol ng Diyos. Sana tularan natin siya na mayroong malasakit, mayroong pagmamahal at handang ialay para sa lahat. Tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa dahil tayong lahat ay mga pastol ng tupa ng Diyos. Amen. Amen.